Yeah. Okay, please Culture proceed. to Diet and Food, page 394, since 1890. It would be better never to eat meat than to use the flesh of animals that are not healthy. When I could not obtain the food I needed, I have sometimes eaten a little meat. Yes, that is the statement. When was that statement nga gihimo ni Ellen White? It was 1890. According to some reformers, kung sila nga, Ellen White, before the health vision, it was given 1863 because the start time nga Ellen White received the health vision, it was 1863. But look at that, 1819 na siya. Ingon si Sister White, when I could not obtain the food I needed, I have sometimes eaten a little meat. Meaning, bisan og naka-receive na siya sa health message niya 1863, started 1863, sa following years, mga kuan pa, tawag na mga 1890 na guna siya. So, nakakaon pa gyapon siya og karne. Meaning, dili 100% Ellen G. White nga di na gyud mo kaon. But according to her statement, when I could not obtain the food I needed, I have sometimes eaten a little meat. Little ha, dili daghan, little lang. So, muna nga, we have to erase it in our minds that every time we eat meat, no, animal food, makasala gyud ka. No. Dili na siya maoy reason. But it depends how you understand it and how you yun sa nimo pagka-hibalo ni anang klase nga pagkaon alang sa imong health. So diha ka kuan. Kita gyud nimo na nga delikado man ni. Example, hotdog. Okay? Ari familiar mo ng hotdog, di ba? Yes, Pastor. Ang kanang hotdog, dili yun na sa healthy food. Nga naman, mga reject na sa mga lata-lata ng mga karne sa kuwan, galingon nagbalik na siya, ginakuan. So, sa ako nang gitanaw ko sa hotdog, daghan nga mga harmful mga substances nga gisagol diha aside from preservatives. Muna nga ako, i-discourage na ko ng pagkaog hotdog. Kay, na may lain mga pagkaon nga makakuha pero kay nakuha lang kita sa promotions TV o sa radio o muna ko muna nga delikado na nga mga klase kay dugay na mga rejected nga mga makamong ginagaling nga o di na kay na siya sure ta nga kuan ka ng fresco di kasagaran gina gawas atong maghihimong hotdog nga pwede kay siya kanang murag healthy good siya nga kuan jud pero muna dali taxology okay mo na isulti nila nga mga reject daw na nga mga karne na galingon na siya para makuan mabinta pagyapon. Okay, so next Pwede mangutana, Pastor? okay, Mr. Abad. Kanang concern lang ko, Pastor, ba about sa chicken manggod kay na may bagong research ron sa Singapore. In fact, ginaserve na nila ni sa mga restaurants nga naa sila'y ginang nagkuha sila cell bagikan sa chicken dayon gipatubo nila ang cell sa lab ginapakaon nila og kanang mga vegetable kana bang ang cell pod sa vegetable may ilang ginapakaon I don't know giunsa nila na paggrow pero nitubo jud siya Pastor into chicken meat nga kuan unsa man imong istorya ana Pastor healthy ba na nato kanon Mo na lagi if di ba sa first slide ato nabasa na preserve the best of your health. You preserve your non-duty is to preserve the best of health. So kana mapagkaon nga duda ka na ayo pagkaon. Duda naman ka. Ginapromote man gud nila Pastor nga healthy daw ilang chicken daw kay ang ilang ginapakaon ato nga kuan is kanang cell sa vegetables inigdako daw silang meat kuya okay siya Pastor kay dili na siya mahimong manok kanang cell na lang siya nga mahimo jud siyang karne Pastor din ang iyang lami kay mura jud manok
kuha na siya, mga engineered kuha na siya, Yes, product Pastor. na siya. Makadaot na, Brad. Makadaot na. Nagyapon siya, although mo claim sila pastor nga sell sa vegetable lang ginapakaon, nagyapon siya healthy, pastor. So muna lagi Injection, Brad. we have to know. We have to know. Our responsibility is to preserve the best of health, and if you understand that that is not suitable for our body, so it's better to ikuhanin mo na, likayanin mo na siya. Okay, that is the principle. Now let's proceed to Council on Diet and Food, page 394. May I request Mr. Gomez, John Mart, Yes, please. Pastor. CDF 394-395. A meat diet is not the most wholesome of diets, and yet I would not take the position that eat meat should be discarded by everyone. Those who have feeble digestive organs can often use meat when they cannot eat vegetables, fruits, or produce. Okay. So, according to Sister White, yes, she admitted that a meat diet is not the most wholesome of diet. And yet, I would not take the position that meat should be discarded by everyone. Look at that, huh? So, meaning, generally, well, she did not advise nga tanan yung believers i-discard yun mo ng karne. So unsa yung pasabot na din because there are places nga ang mga tao maglisod yun og kanang walay karne. So tingnan niya, I would not take the position that meat should be discarded by everyone. Meaning dili na niya gina-advise nga tanan tao Hindi siya advisable, Pastor, no? yes. So wala niya gina-advise sa tanan tao, meaning to everyone nga i-discard yung karne. So now next we will proceed to the next statement of Sister White. Okay. Principal categories in which Ellen White felt obligated to depart temporarily from her habitual practice of vegetarianism. So doon ay mga panahon nga mo kuan siya kana dili siya mahimong vegetarian. No? Si Ellen G. White vegetarian pero naay panahon nga dili siya vegetarian. Ako ning ipa kuan ni Brother Arnold Rodolph Galupi kini nga statement. Please. Sir, Okay. What are these circumstances that Ellen White sometimes iyang biyaan iyang pag-vegetarian? Ano man siya? Okay, this is a principle there. Principal categories in which Mrs. White felt obligated to depart temporarily from her habitual practice of vegetarianism. Troubling, when the Whites traveled, they were largely dependent upon the hospitality of fellow church members. One or both of the Whites, of the Whites spent time in isolated and remote geographical regions, such as the mountains of Colorado, where one had to live off the land in Yeah. Para maklaro atong ipa-color may at first they had to learn to cook. I am suffering more now for want of someone who is experienced in the cooking lines to prepare things I can eat later. So siya 19C. Okay.
January 1892. Mechanical emergency. There, saan naman yung nanay? Nawala ko, Pastor. Sorry, Pastor. Nawala. Okay. So, okay. Kung si Katulo, wala nang makita. There are persons dying of consumption, tuberculosis, who, if they ask for children for chicken broth, should have it, but I would be very careful. Letter 231, July 11, So, 1960. okay, how do you understand that statement of Lindsay White that sometimes iyang i-set aside ang being vegetarianism, being a vegetarian? So, okay, Brother Galupi, can you explain the first kining kung nga sometimes Ellen White discard aga na iya i-set aside ang iyang pag-vegetarian? What are these circumstances? Kung nata sa mga biyahe, example Pastor, nata sa mga biyahe or nabisita ta sa atong makigsunan o sa mga parinti nato nga usay biya Pastor kining ang mahimo biyang burden po sa tagbalayon. Uy, unsa may ato i-prepare nga maumani unya nag-serve na sa table balibaran murag dili siya pod maayo pod nga ang tao naghago og maayong pangandam unya ang imong gulay na sa gulan lag karne din dai balibaran na nimong tanan. Nakita na ko sa uban mga pastor nga nag-practice og vegetarianism nga kung naa sila sa mga circumstances nga sama ani namisita sila sa mga balay, kung nasagulan ang pagkaon og karne, ila lang pod i-sitay kuan ang karne gamay, idaplen lang unya. Mukaon lang gyapon sila. So say man gud pastor kanang ma-open pod ang ato ang kuan ba, atong makigsunan ang ato mga giatuan nga naghago og mayo nya balibaran nato. Okay. May mga excuses Pastor dahil panahon sa mga panahon nga dili gyud available ang atong ganahan nga pagkanon labi na mga fruits and vegetables sa maning example ni Ellen G. White during traveling. Okay. But every time, no, okay, during travel, basta sa statement ni Sister White, when the Whites traveled, they were largely dependent upon the hospitality of a fellow church members. So, ilang tanaw di bro nga iyang ikuan kining klaron unsang mga klase nga pagkaon dito, then apply itong principle number 1, preserve the best of health. So, mo nakita to unsa may naa didto nga murag kining laser ni ang rescue ini. So mo tay imong kaunon. Oh. Kunya, one or both of Ellen White spent time in isolated and remote geographical regions such as mountain of Colorado, where they had to live off the land. In other words, they had to learn to hunt and fish, or else go hungry. So may mga dapit nga lisod sila pag wala may kaunon ni. So nagkuan sila, nag-fishing sila. So nagkaon sila og isda. Oh. So, morning point in that sometimes Ellen White set aside of being vegetarian because of this circumstance. Oh, muna nga nagmotang pagbabitan mo sa reform. Inko, kining travel ni Ellen G. White nga nagkuan sila nagpasol sila. Unsa may ilang gipasol kalbasa? Oh, repolyo ang ilang gipasol dito sa lake. Bebe. Mo naglisod gud ang reform. Kay iya magikuan niya di wag gyud to gaksukad sa 1863 when health reform vision was given to Ellen White, stop na gyud sa og karne. No? Klaro ano gikaom sa karne, kakaom siya guan ni. Oh, nakaom sa isda. Unya sa panahon na mabisita sa mga kaigsunan. Then another time nga mga instance nga makakabalik siya ka og karne kung doon na sila bag-ong cook o kanang dili bitaw siya kanang ilang tigluto di pa kayo eksperyensado. Yeah, so I am suffering more now for want of someone who is experienced in cooking lines. So mo na nga doon ay mga
doon ay mga panahon nga mapugos og kaon si Ellen G. White sa diha nga ang ilahang bag-ong nakuha nga coke dili pa ekspensyado. Okay? Another, ingon din sa medical emergency katong mga dunay sakit nga tuberculosis. Ingon din nga di ba? Kung makumangayo sila og kining there are persons dying of consumption of tuberculosis who if they ask for chicken broth should have it, but it would be very careful. So yun siya nga tagai og kuan kining sa manok para makahigop og sabaw. So tagaan. So mo na nga not totally that Ellen White advice says that we should discard meat eating at all times. Okay, now let's proceed now to number 3. So unsa ning ko din is number 2 nga principle? Do your best under all circumstances. That is principle number 2. Principle number 1, our known duty is to preserve the best of health. Muna siyang imog yung atong guide nato. Then let's proceed to number 4. Principle number 3. Okay. Avoid everything harmful. Muna gini nga si Ellen White very strong ang iyang paging dili ni siya pwede. Avoid yun ni siya. Okay, may I request Mr. Bistal? Mr. Bistal? Okay, Pastor. Yeah. Principle number 3, avoid everything harmful. Considered harmful in the Bible in Leviticus chapter 11 and 7, verse 22 to 27. Ellen G. White in 1900s. Alcoholic beverage, pork, unhealthy animal flesh meat, tobacco, tea, coffee, chocolate, harmful drugs. Okay, so these are things that can harm our body. So kini ko din i-avoid gyud na siya kay according to study. Pero dunay controversial din sa kuan kining chocolate because during the time of Ellen G. White and chocolate di kuan yun siya nga dili ni siya recommended. Okay? Pero kung imong tan-awon karon ang kuan, na-change ang ilang pagtan-aw ining asa gikuha ning chocolate. Kinsa ang pamilya ni asa gikuha di bagikan sa kakao? Kakao, Pastor. Kakao. Uban. Pero grabe man ilahang kuan sa una sa panahon ni Ellen G. White. Pero unsay na sa kakao? Naay caffeine naay caffeine uban, Pastor. Pero gistudihan ni ang kakao nga mas kuan di siya kining taas ni siya og mga di kuan ni kining murag naay kuan ni ba dunay kuan ini nga study nga panahon ni Pastor Serrano iyan ning kuan nga kuan ang kakao nang maayo daw ni siya sa kuan mas daghan ang maayo kaysa caffeine. Pero ato na personal ko lang Sa mobile sanglang. sanglang Pastor, Pastor. yes Sa Japan, Pastor ba, ang mga Adventist dito nga upan karon, gina-practice nila, Pastor, nga kanang ang mga bata gani dili pakanon og chocolate kay tungod ang mga bata pakanon og chocolate hyper gani, Pastor. Kana gani nagdagan-dagan simbahan, Pastor. O kanang dugay makatulog. Tungod sa Philippines nga naa sa chocolate. So mao na nga ilang sabta nito nga mga SPA nga membro nga naa karon sa Japan nga dili na nila pakanon ng mga bata og chocolate. Kay tungod kay hyper. Tungod na hyper Ang tanong, Pastor. Tungod sa sugar, Pastor, kay daghan magod sugar content ang uban. Mao na nga tungod sa sugar, ang bata ma-hyper. Ang tanong, Pastor. okay kisa ning kamo kisa gini The first bayan, Pastor. okay
How about sa kanang coffee bitaw nga sinangag bitaw nga mais pastor nga hinimo lang. Kung coffee dili man na siya Helpful kwan. Dili man na ako man corn coffee, wala problema na. Kung man caffeine. Ang problema din ang caffeine. Kay kung man na siya drug magud na. Oh, Kanang milk, pastor, okay ra na, pastor. Kanang milk. Ha? Kanang milk, pastor, okay ra. Kung ano man discuss anang milk. Kuha na, mga dairy products meat is the liquid form of meat. Okay? Mga dairy products is liquid form. Example na pastor kanang makadaot nga tea so, ay kanang kuan sa may maayo gidana. Mao gali na nga ang tea taas po na siya ang mga green tea manggod taas na siya og caffeine. Muna sila nga guarana, tag-as na sila og caffeine. So muna ang gina-discourage yun na siya. Pero muna nakaroon under debatable ning kuan kining issue sa kakao kay kuan mo pud ang kakao lagi nga taas na siya og kining mga essential fatty acids. Pero muna nga isulat man ang kanang Sister Ellen G. White nga we have to avoid kay mga harmful ni siya nga mga substances. Muna nga kini muna yung mga may debate until now may mga debate ini o kining green tea. Kining green tea ang pinaka powerful diha nga healthy nga substance kining gitawag og epigallocatechin-gallate. So unsa naa sa green tea? Epigallocatechin-gallate. Mo ni siya kung imo nang i-search sa kuan ang epigallocatechin-gallate isa ka powerful nga antioxidants nga naa sa green tea. Kini until now andun na debate pa ini karon kay matud nila mas daghan daw ang health benefits nga makuha gikan sa green tea. Ang atong kuan nato from atong position sa simbahan kung gi sulti ni White carried out as siya nga as kining good recommendation pero kini ang uban ni personal na to ning understanding ang chocolate karon gitindugan man ron sa mga health nga kuan nga makaayo lay kuno pero ang uban nakita di taas na siya caffeine. Muna, pastor, ang mga pastor ilang gina-follow yun ang Ellen G. White. Pastor, kanang kape nga liso, pure nya sanlagon himong kape. Nabagay kape na siya. Kape na guna siya din. Kape na guna siya. Pwede na gina siya kape na guna na. Amoy na agad na. Pati kami ama gyud na pastor, na pinagkanang mga nitibo mo imong mo kay uso sa bukid. Ano man nitibo, dili na malipay udad ani mo og bread. Mas malipay na sila. Ang mga nitibo, mas labaw malipay udad ani mo kape. Mas labaw na may alas ilaha ang sanitibo, muna siya the best sa pag-accommodate sa bisita. Sa dili apply to pastor kuna may na sa policy na sa church ko dili na Spirit. Look at this principle number 3, avoid everything harmful. So, if nakita ginato ni siya nga harmful ni siya, do not use it. Muna principle. Okay? Mag-lecture kita sa natibo ni pastor day about ani. Hinahinay po mo sa mga native kay ma-reject mo dayon. Ayaw Nahinay mo pasigod mo. Ayaw ni atong pasultian daw si Brother Isakar. Kung sa ikasulti niya ini. Pastor, kana ang bilang mo okay ra siya, pastor, kay bungar man siya sa kahoy. Wa na may laing sagol na mo ana. Pero ang coffee manggod na siya caffeine. Ang caffeine grabe niya stimulant na siya. So, discourage ni siya tungkol sa kataas sa caffeine. Okay? So, let's proceed to principle number. Okay, Yukada. Pastor, how about sa kanang kakao kung ikaw ray maghimo kanang ginahimog sa kwate? Dili safety ra ba na or mura gyapon ang resulta? Okay, mo ni siya sa gihimo manggod ang ato manggong sa Department of Health gi-accept nila ni nga
taas ang health benefits nga makuha gikan sa kakao. Muna nga kini ka sa una tingali wala to madiscover kay ang una na discover sa kakao kanang gitawag og stimulant. Munang naay caffeine. Nakita dito. Pero nakita nila nga overwhelming ang iyahang health benefits. Muna nga sa study sa atong health department gi-accept nila ni nga part of kuan siya sa mga healthy products. So muna nga sa kuha personally naga-inom ko og kanang sa ginagikuan sa makiiso na bitaw nga tabliya. Ari familiar with tabliya? Oh, si Kuwate na sa mga... So pero dili ko pwede mo inom og mo abot na og tag isa ka cup. Dili na. Kung nga lang sa cup mura ni akong mapanaho kay hindi po mayo na ganun kay kuan ba siya kining fats ba po na siya. Kung sobrang daw pastor, kay mali. Sobrang daw na. Ano? Kung sobrang daw inom drink ang kakapsar bagan ng tabliya kay makalipong daw. Okay, taas lagi fats lagi. Fats maguna gyud. Muna nga ang nakita nila sa una, dili ang fats, ang nakita nila sa una ang gitawag og chocolate. Ano ang caffeine nga naa sa chocolate. Okay? Muna nga ma-hyper gyud, tinud mo hyper katong kuan ning kakao. Di man ka maluya, kana mo man kag mukha kay paspas man ang kuan sa imong kuan mo, stimulant man siya. Oh. So you have to kuan kining use our common sense kung health kaya hisgot a healthy nga pag-inom sa kakao kini dunay debate karon og gitindugan na sa atong health department sa General Conference nga maka ayo ang pag-inom overwhelming ang iyahang kuan kining mas more health benefits na makuha kaysa katong bad pero naagin po bad kaya may siya gitawag og caffeine. Okay, let's proceed now to principle number 4. Okay, principle number 4. Itong ihatag daw ni ato ipabasa ni Kwan ni Mr. Generali. Pastor. Okay. Principle number 4. Use moderately those that are healthy. Ellen G. White said in the 1900, consider the following as healthy in moderate amounts until the time that it will become unhealthy. Fat, milk, eggs, salt, sugar, fish, fruits, water, and exercise. Look at the problems or any excess or deficiency. Okay, so the principle here is use moderately those that are healthy. So imo nakita nga ang fats. Oh. Ang pangutana, nagkinan ba tag fats? Okay, class. Do we need fat in our diet? Yes, Pastor. Yes, sir. Yes. We need fat. Oh, but pero excess na gali, look at the problem of any excess or deficiency. So tanaw na, ang salt, nagkanan ba tag salt? Yes. Electrolytes ko na siya. Oh. Pero kung sobra ang paggamit, makadaot. Yeah? Next, fruit. Oh, si kagkaon og kining durian. Di tuyod ka madugay. Daghan nga matay diya sa magsaysay Davao na si kaon og kining kuan durian. Apat ang dugo, Pastor. Oh. The milk. Oh, sobra nga pag na use moderately those that are healthy. Sugar, water, even water, eggs, fish, exercise, even exercise. Over-exercise is not healthy. Mudaga na yun. Kayo, Pastor. Everything na sobra, Pastor, di mayo. Okay? Pastor? Yes, over sobra. Okay, sumagay say? Ang over-exercise, Pastor, dili na sa healthy, Pastor? Makadaot na siya? Kanang over-exercise? Sobrang exercise, dili healthy. Dili na siya good practice. Ba? Makadaot na siya. Okay? So, muna nga,
fat, milk, eggs. So it's very important nga ato gyud na siyang kuanon. Now, ato tanang sulat ni steroid Kanang ha. nag-gym, pastor, kanang naga-gym ko nga padakog lawas dili na namayo eh. Over naman ay laha na naman sila ginatake ng mga medicine. Artificial na siya nga kuan, dili natural. Kana uban kung na sila kanang nagamit man na sila og kining kuan, kining so nga tuman nila nang amo Steroids, kuan, pastor, steroids. steroid mo na. That is patay na. Dili na siya maayo. Dili na siya maayo. Now, look at this writings of Ellen G. White, no? Okay, ako na ikaw pabasa ninyo sumagaysay. Please. Sige, Pastor. Mrs. White divided her nutritional principles into the three major categories. Food food such as fruit, grains, and vegetables. Duha, foods to be used moderately, such as salt, nuts, and certain animal fats. Katulo, foods injurious to health, some worse than others, such as animal product, coffee, tea, alcohol, etc. Liters 45, 62, 19. Okay. So, okay, thank you very much. So these are how Ellen White put a category what kinds of fruit belong to this food. Yeah, food to be used freely. Ano man siya? Fruits, grains, and vegetables. Kana siya wala problema na. Food to be used moderately. Moderate ka diha, although makatabang sa but moderate na such salt, nuts, and certain animal fats. Food injurious to health. Kini siya injurious na guni. Muna yung tama ning animal products, coffee, tea, alcohol. Di-declare guni Ellen G. White nga kung yun siya injurious, dunay high risk yun siya. So let's proceed now to principle number 5. Huwag salaman yata, Pastor, nga hibala na nato nga makadaot sa atong lawas unya ato paghihapon ginatake, Pastor. Sala ba na siya? Yan. Yes. Violations of the law of health. That is violations of the laws of health. Now, let's proceed to number 5. Pwede mangutana sa pastor before ta mo proceed, pastor. Kanang Okay. nagisgot mangutag fruits and vegetables diri, pastor. How about kanang sa fungi, pastor, nga pagkaon like mushroom? Unsa imong ikakwana na maayo ba na sa tumpang lawas ang mushroom, pastor? Okay man ang mushroom, ayaw daghana. Kay ang mushroom man god taas na siya o uric acid. Unya dili na siya angay kung taas ang basta ang mushroom sa akong ibaluan, taas siya og uric acid. So una po yung mga kuan diha nga nato study nga kung daghanon nimo kaon ng mushroom, dili siya maayo gyud. Muna nga bisan og bilong na siya sa vegetable pero dili siya natural nga agang basta na i-study na nga ako listo magpugumukuha ko dili nga ako i-revisit na ko tong study may tungod sa mushroom kay daghan ding klase ng mushroom. So kanang klase ng mushroom napunay mga butang nga imong batayanan. Okay? So even vegetable na siya, if you think nga yung sa pag-prepare ni siya mo nang kuana tanaw gid mo ang pinaka the best imo ginamatayan principle number 1 to preserve the best of your health. Example, nagamit nagkaon ka og kining repolyo. Ang repolyo kay sa akong study based sa akong interview sa mga farmers, i-compare nako ng Chinese pichay ug ang repolyo, mas mukaon ko din sa Chinese pichay. Why? Because ang repolyo, ang Chinese pichay usab na kabulan og tunga. Ang repolyo tulo ka bulan. Ang repolyo kada duha ka semana kuno sila mag-spray. So imo tan-awon kung every 2 weeks sila mag-spray o chemical kanang insecticide sa tulo ka bulan perting taasa sa mga
chemical imo ang mga residue nga kuan dito. Whereas ang Chinese pitsay kuno sa kaduhara sila nga mag-spray. So kung imong tan-aw ng kuan, mas daghang spray ang sa repolyo i-compare mo sa Chinese pitsay. Okay? So ang exposure sa insecticide o unsa pa nang klase sa mga ginagawa sa spray, imong tan-aw diha ang pinaka-laser mo to'y imong pilion. Okay? So nga ang ato ang pagkuha na to. Kaya bisan gulay pa na siya, pag nakita nimo nga dili maayo ang iyang kwadyo diha. Unang yung Sister White, kanang ato ag yung tanom. Backyard gardening is the best. Oh. Dahil tanan pastor vegetables healthy pastor. Oh. Basta tanaw nimo nga sama ng talong, ang talong nga sinaw nagmaayo, paliya, ang paliya karon di naman safety. Ang paliya Kaya pastor, rabing medisina na pastor. wala Itong butang karon. Oh, ginabautismo nila ng karon, wala tuslob na. Babutang sila kilo, ayon, ibutang sa Caltex. Unya kato nagbitay nga paliya, ila tong bautismuhan. Tuslob to ba? Oh. So, mo na kakuan yun nga. Dili na yung bantayan naman mas maayo nga kanang gardening is vegetable sa gardening mo na pinakamaayo nga i-practice nato as healthy farmers, no? Tudluan nato atong mga membro sa simbahan mahitungod sa backyard gardening kunya mahimo natural nga mga gulay. Munang ako mamalingki ko mag-adto ko sa market, akong pilion dahon sa gabi. Kaya ang dahon sa gabi wala na spray. Oh. Takway, kana sa ilalim sa gabi. Pastor kay lami kin. Oh. Unya kalbasa, wala Lami na gina-spray ng kalbasa. Yung bunga na di kay siya. Inisprayhan mo na pastor ng kalbasa pastor. Nagyapon, pero ang bunga di kayo kantong kalbasa. Oh, andahon na siguro. Pero kanang iyang kuan, di kayo expose ba? Unya ikaduha, mo protest ko. Sprayan na siya pastor sa kwan pa wala pa na munga. Pero ang iyang bunga di kayo ang kuan ba? Ang iyang kuan sa di tama sa uban nga grabe gyud ka expose. Okay, let's proceed to number 5. Okay, number 5 ato dang ipabasa ni Mr. Ulan. Mr. Ulan, please. Wala man si should not mark out any verses line to be followed. Leave each one to follow his own ideas as to what is best for him. Abide no one else conscience by my own. One person cannot be criterion for one another in matter of eating. It is impossible to make one rule for all to follow. Okay, so what is important? What is the principle here? Should not mark out any precise line to be followed. Dili pwede ha. Ang akin ako ang diet, mo ginisundo nimo. Oh. So si Ellen White nagkuha na nga ayaw na, no? One person cannot be a criterion for one another in matter of eating. It is impossible to make one rule for all to follow. Ngayon nga, kinahanglan nga ang pagkaon na to, para gyud kini mga beans na gyud. Di ta mo kaon na tanan. Ang akong diet, sundan ni. Ingon Sister White, should not mark out any precise line to be followed. Muna principle number 5. Kay doon ay mga pagkaon nga pwede na to, pero dili na siya sutabol sa uban. Example, during the time of Ellen White, si Ellen White, dili siya pwede mo kaog beans. Kay allergy siya sa mga beans. So, dili siya pwede nga kanang sa ang vegetarianism, i-follow niya nga maugin na siya. Kay namay, depende man itong lawas, naman tayo individual nga kuan god. Pag-adapt sa mga pagkaon. Muna nga, dili pwede nga maghimo og criteria nga, kining ang Kristohano ng Adventista kinahanglan dili mo kaon og
Kaya dili mo ka og karne. You should be a pure vegetarian. Pag maingon tag pure vegetarian, problema na tana. Ano man? Di ba wala gyud nagisulti ni Ellen G. White. Okay? So let's proceed now. Ellen White, family eating practice. Unsa man ning family eating practice ni Ellen G. White? Okay? So ato ipabasa ni ni Master Baran, please, Vincent. Wala ang slide, Pastor. Walang screen, Pastor. Ha? Nawala ni? Nawala ang slide? Pastor, nawala yung slide, Pastor. Okay, Naraman, Pastor. Nara, Pastor. Signal, Nara? siguro. Nara, Pastor. Okay. Can you read this Ellen White? Yung araw, Pastor. Gamay signal. Slide, Pastor. Kamay ra kayong slide. Yan na, Pastor. I-post ko na lang. Ako na lang, Pastor. Wala lang, Pastor. Bata. Ano ba, Pastor? Isa Pastor ang slides. Screen share mo ni sa. Sige, sige, makita niya. Ako, Pastor. Sige. Pagpasa daw. Kasi klaro, makaklaro niya, be? Ako, Pastor. Okay. Okay. The White's family eating practices. Number 1, other family members does not eat the things that she ate. Letter 127. Number 2, she does not eat butter, but her children does away from the table. Letter, the same letter 127. Number 3, family members eat beans, but for her, she considered it a poison. Number 4, she ate twice a day, but those in her household who wants to eat supper may do so. Okay, so, unsay ko no? Other family members does not eat the things that she eat. So, she does not eat butter. Pero ang iyang mga anak, mga apo nagdaon na ini. Family members eat beans. Pero sa kang Ellen White, poison na siya ha. So, she eat twice a day. Ang uban, katulo. So that's why, dili na ito makuha niya mo himok taog criterion nga sundan niya mo Oh. Another. But the other members of the family do not eat of some things that I do. I do not hold myself up as a criterion for them. I leave each one to follow his own ideas as to what is best for him. I bind no one else. Conscience by my own. One person cannot be a criterion for another in a matter of eating. It is impossible to make one rule for all to follow. So dili pwede nga mahimo kag kini ako ang pagkaumugi sunda. Oh. Okay, so let's proceed to number 6. This is the last. Magay time, no? Ako pa, Pastor. Okay, kinsay atong mabasa ini? Udal, Pastor. Mr. Udal. Si Udal, can you please? Okay. Principle 6, practice self-control. It is necessary for Christians to be strictly temperate. They should place their standard high. Temperance in eating, drinking, and dressing is essential. Principle should rule instead of appetite. 60, 374 to 375. Okay, so what is being emphasized here? It is necessary for Christian to be strictly temperate. So, principle number 6 is practice self-control. Temperate. They should place their standard high temperance in eating, drinking, and dressing is essential. Principle should rule instead of appetite. Una nga, ang uban, ang basihan, ang dila lang. Dili pwede. So, sabi ni, pwede lang, lamin na. Dili na pwede. Kaya ang ubahan, ang basihan nila, unsay ganahan silang baba, ganahan silang, kauyon sila sa lami, mauna siya. Daghan ang mga, itatangan mo kuwan ha, daghan ang mga pagkaon karon nga imo makita nga mas mahal, ang gibalyo nila ang lami.
O, ang ilang unsa siya ka delicious. Okay, example. 1 cup nga ice cream. Unya 1 cup pod nga kining 1 cup nga ice cream, unya 1 cup pod nga kamuti. Asa man sila nutritious nila? Kamote, Pastor. Ha? Kamote. 1 cup nga ice cream, 1 cup nga okay, ang unang punta naman okay ha. Ang first question mo 1 cup nga kamote, 1 cup pod nga ice cream, asa may mahal nila o presyo? Ang 1 cup na ice cream. Ice cream, sige, ice cream. Oh. Karon, asa may lami nila ang 1 cup nga kamote o 1 cup nga ice cream? Ice cream, Pastor. Ang test katulong. Asa may nutritious nila ang ice cream Kamote. o ang 1 cup kamote? Kamote. So, imo tanaw diha ang i-value sa uban, pero asa may mahal nila? Kamote. Asa may mahal nila? Ice cream daw, Pastor. Ice cream kay sikat. Pastor. Okay. Sikat man, Pastor. Ang question mo ni. Okay. Ganong mahal man ng 1 cup nga ice cream, i-compare sa kamuti. The reason, ang i-value manggod nila, mas lami na siya. Ikaduha, Parehara, Pastor. preparasyon. Ang preparasyon nila, grabe nga ko na diha. Pero sa mga health conscious, ang tanaw nila, unsa asay nutritious nila, kining 1 cup na ice cream o kining 1 cup na kamuti. So, sa mga health conscious, dili ka sa kamuti. Pero adto ka sa mga kuan, ang gibasihan ang lami, to satisfy sa kalami, dili ka sa ice cream. So, yung na principle. So, Ellen White, we should practice temperance. Yan na siya. Pero wag ko moingon hanga din kita mukaon ng ice cream. But we have to practice temperance. Mas maayo nga kumahimo. Labi na gyud may diabetes, dili gyud maayo na ang mga pagkaon, ice cream. Lami. Okay? Lami ra ba yun ang ginadili, Pastor? Lami kayo. So munang dili ang pagkalami. Tanaw nimo ang nutrition ang naa diha. Dili talaga. Pastor, kana bang mga lisos kamansi, mga lisos nangka, likabul kana nindot na mga pagkaon, Pastor, no? Yes, ang liso matud sa Biblia, mga seeds. Imo mabasa Genesis chapter 1:29, no, di ba, mga seeds. So kanang mga liso nangka, liso sa kamansi, o nanay sila mga taas nga mga nutrients nga magkuha nato. Recommended na sila. Makasamot sa arthritis, Pastor. Ha? Makasamot sa arthritis. Ang liso sa kamansi? Oh, Pastor. Di ko mo to, murag di ko mo to na nga mukha kag liso sa kamansi mag-arthritis. Dili. Arthritis man ko pero dili man. Dili, Pastor, dili man. Mas kinana kay Okay, we will discuss that in the kining home healthcare nga subject about mga arthritis, no? Ato na isgutan na dito. Okay, kaya to nang mahibawan yung unsa ng mga pagkaong ang likayan sa mga madunay arthritis. What kind of arthritis? Practice self-control. Those who understand the laws of health and who are governed by principle will shun the extremes, both of indulgence and restriction. Their diet is chosen not for a mere gratification or appetite, but for the upbuilding of the body. They seek to preserve everyone power in the best condition for highest service for God and man. So munang ang self-control so that we can preserve the best of health so that we can serve God and man according to the ministry nga gisalig sa tuwa. Okay, so another, appetite is under control of reason and conscience, and they are rewarded with health of body and mind, while they do not urge their views offensively
upon others, their example is a testimony in favor of right principles. These persons have a wide influence for good. So, kita nga mga teologyan kinahanglan nga pag-abot dito sa mga panimalay, sa mga simbahan, nagtanaw na ang atong mga members unsang ato ang unsa atong pagpugong sa kagalingon, self-control. Yung uban ng mga kuan, tining pinakadaghan makaiugan, graba na yung kaon yun, tanong nga pa, so ako yawa ni kuan, yawa man to theologian, pati man ako kaon. Grabe na sa Kuyawa ning theologian, nakabunit sa kapaa, wa naman buhi, bundot dito. Influensya. So muna nga, sa dihas pagkaon, kinahanglan nga, ipakita na to sa mag-iisunan nga, we practice sa self-control. Gamay lang. Control yun, Pastor. Control yun. Dili kay ako yawa. Loto kita kung hakad na, rabat ulit itong bisita na hugkaon na ba to? Murag, dili sa maayong tanaw. Guli na lang sa balay, Pastor. Bisa sa atong balay. It should be an example of our balay. Okay? So I hope nasabtan nato ni. We will continue it. Wala tayo kung panahon, no? Magmilapas sa itong time. We will continue it next meeting. Attendance, Pastor. Yeah. Kuda ka na ako ni picture na sa attendance sa akin sa na din eh. Muna ako i-check kay wala tayo time ngayon na. Yes, Pastor. Gawa ka ako ni ko na kining kamera ako na picturean. Pastor, ganda si Bayan. Tanaway ka mo, Pastor. Si Bayan naman ni Pastor. Namali mo na ang guys, Pastor. Pwede mo tayo, Pastor? Ano? Ay, bang ako account gamit, Pastor? Pastor ba? Si Bayan ni Pastor, si Bayan. Si Bayan. Okay, ate ba? Ako na kining kuan. So magay sa Pastor. So magay sa Isa lang. Kaya ko kapatid. Saling ko na. Kasi mag-uni account to gamit, Pastor. Pwede mo na growth. After ko na ako pang gikuan ni ang kuan mga pangalan. Nang di yan palibad ang mga kaigsunan, basta pastor ni mo ka. Pastor, pwede pa mangutana, Pastor? Yes. Pastor, about sa listo, Pastor ba? Oo. Nasayod man kita, Pastor. Nasayod man kita, Pastor, nga paan man sa kining healthy man gid ang mga listo, Pastor. Kay makuan man gid nato sa writing ni Ninja White nga okay man ang listo. Pero Pastor, muni akong pangutana, Pastor. Si Papa, Pastor, wa gid sa unay sakit, Pastor. Unya, favorite man gid kayo niyang listo, Pastor. Unya, nagkakuan siya og sakit, Pastor, nga pani nasa napan nga sakit. O dili lang po listo ang hinungdan ana. So pagpa-check up niya, Pastor, sa doktor, Pastor, so gibawal sa kaon og listo, Pastor. Unsa may tubag ana, Pastor? Kung sabay sakit niya. Nagkakuan sa arthritis, Pastor. Okay. Ang arthritis, daghang klase arthritis. Kung ang iyang problema, uric acid, palikayon siya og liso. Pero, alang nako, dili lagi tayo kanon. Kay example, kanang imuhang sakit arthritis yun ka, taas ka og uric acid. The higher protein, the more uric acid ang i-produce. So, ang advice, gamay yun, lagi mo dili lagi magpalabi. Bisa batong na imong gulay, munggos na imong gikaon. Pero, muhurot magkagtagtulog kakap nga munggos. Munggos, Pastor, munggos, Pastor. Di mo, munggos man di karne. Remember nga, ang munggos is 24% protein. Lupig ang karne, kay ang karne 20% ang protein. Ang munggos 24% ang protein. The higher protein, the higher uric acid ang i-produce. Kung kay problema sa gouty arthritis, di yung kapakanon ana. Pero sa tuwa, gamay lang ang munggos, gamay lang. Ayaw daghan na. Ang problema magud kay ang doktor mingon lang ayaw pagkaon ining
kaning mga bisag. Nga naman, ang mga beans o ang mga legumes, higher ang protein ana. So gamay lang imuhang kaunon, enough na sa imuhang pagkaon. Kita mangod kay panikit tinunuan ni siya ni. Kanya ang protein pa yun sa munggos, gibutangan pag yung kining bulinaw. Nga ang bulinaw taas kay uric acid. Unya ang kato pag yung munggos nga tinunuan, gibutangan pag yun og kining manok. Ang manok pag taas sa uric acid, gibutangan pag yung kining batikulon, gibutangan pag yung atay, gibutangan pag yung og katong mga laman loob, minsan mo ang taas sa uric acid. So, pasakilan na itong munggos. Ang problema niya, nasubrahan lagi mo lang. Anything tanan nga kung natubig ka mo o pa kanang pagana, kung kasi mong gana, ayaw yun kay at sangko yung gas sa dili mayo. Ikaduha, pagtaas ang imong munggos, taas ang imong protein, dauton imong kidney. Remember ha? Sige po. Dauton ang imong kidney. Kay example, pila ka kilo? Example, Mr. Sumagesay, pila ka kilo, Mr. Sumagesay? Ano sa pastor? Pila man ka kilo? Ako pastor? Kuan pastor? 40 pastor, 40. 40 kilos na ka? Ako kaya nga tao na, pastor eh. 40? Uy. Ako pastor, pero gamay akong timbang pastor. Pila lang? Kinahanglan tawag munggos pastor kay gaan. Malores, pastor. Di ba niya? Okay, na ikon rio, ang dakog kaon, basta na nato i-text dili. Okay. Now, ang ato ang konyo nato 70, okay, per kilo, we need only 70 grams. Pila? Sa masa gram na to? 70 gram of protein per kilo. Meaning, kung 50 kilos ka, nara ka sa mga 40 grams of protein kada adlaw. Okay, 40 grams of protein kada adlaw. Depende na sa imong gidakon. Magkataas sa imong edad, magkagamay ang protein nga imong kinahanglan. Kaya kung magkataas sa imong edad, sobrang protein ay imong gikaon, mudaot na sa imong system. Pastor, samtang bata pa ka pastor kag putin. Kung bata pa ka, damot protein ay imong gikinahanglan bikas nagtubo pa ka. Nagtubo mang ka. Pero kung dako na ka, kinahanglan nga tigulang na ka, milapas na ka og 30, milaw 25, 30. Ayaw nagkaugdahang protein. Ano man, kay ang sobra ana di na magamit. Adauton ang mga pandag pastor kay di mang mulako. Protein, idauton ang kidney mo na. Nag-discuss ang tagtarong na gina pastor no. Yeah. Oh yes? Pwede tamo kag pato pastor. Pato, we will discuss that. We will discuss that next time kay theological dako ng issue na siya. Pero we will discuss that next time. Thank you very much. Wala tayong panahon. Let's bow our heads. May request Engineer Aureliosa to close. Engineer? Okay. Pastor. Okay. Let us pray. Ganda na? Walang po na ba? Yes. Okay, so Heavenly Father, we thank you for the good morning that you have given to us. Thank you, dear Father, that everyone has listened to the topic that we discussed this morning. We hope that it will become part of our daily diet, that it will help nourish our body and preserve it as holy as you have given to us. And may you guide us for the next hour, that we will be enjoying your beautiful day that has given to us, full of hope and full of grace. Lord Father, we ask also for forgiveness of our sin through Christ our Savior, and thank you for listening. Amen. Amen. Thank you very much.